Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa May Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall nakatikim ng pambubugbog. Dahil sa sinapit ni Jasper, matinding trauma raw ang nararanasan niya ngayon. Napapanaginipan ko po yung pagbubugbog nila sa akin sa loob ng barangay. Samantala, nito lang Sabado, October 26, muling naganap sa barangay ang panig nila Jasper at ang grupo ng mga lalaking nanakit sa kanya. Hindi para mag-round 2 pero para idaan na sa proseso ang alitan. Ang ina ni Jasper hindi na napigilan ng emosyon at sinimula na ang harapan. Nakita niyo yung itsura ng anak ko. Hindi niya naranasan sa amin ito. Kahit sa tatay niya. Sana nag-iisip kayo. Ilang araw na to, 10 araw na hindi natutulog yung anak ko. Pasensya na po doon sa nangyari sa loob ng barangay. Pero ang totoo po, hindi po namin siya sinaktan sa labas ng barangay. Hindi po kayong dalawa. Aminado po ako, nasampal ko po siya. Kasi sobrang galit ko. Kasi munti ka na po kami tamaan ng malalaking bato eh. Ang lalaki niyo. Ano pinatunayan niyo sa sarili niyo? Matatapang kayo. Ngayon, labas niyo yung tapang niyo pag nagdimas na kayo ng rehas. Isa-isa ring tinanong ng resibo ang mga lalaking nahagip sa CCTV na nanakit kay Jasper. Dito, inilahad nila ang mga pangyayari bago sila magpang-abot ni Jasper. Noong una po, binabatol po nila yung tauhan po nung kumpare ko. Tapos sinawat po namin, nabol po namin. Mga 30 minutes after po, ayun na po, nagbababaan na po sila, sumisigaw na po. Ano, gumaganon po. Mga nakaubad pa po, mga nakatripe pa po yung mga mukha. Yun na po, pinagbabato na po kami. Pang-ilang beses? Pangalawang beses na po yun. Dagdag pa nila, tinamaan daw kasi ang bahay at sasakyan nila nang mambato ang mga kabataan na kasama ni Jasper. Yung pangalawang pagbabato po nila, ito na po, pinagtatamaan na po yung sakyan, yung mga gate po ng mga kapitbahay po ng tropa ko. At ang kanila pang depensa. Hindi po mangyayari yung kung pinagbawalan po sila ng mga guides na wag nang lumabas kasi may curfew na pinatutupad tayo. Kung dinisiplina po niyo yung mga apo niyo, dapat hindi po nasa labas yan, nasa bahay lang po yan. Pero habang humahaba ang naging usapan, naging matigas pa rin ang panig ng pamilya ni Jasper. Pangungunahan ko na kayo. Gusto ko kayo talaga makulong. Pasensyahan talaga. Dahil hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa anak ko. Pinagtulong-tulungan niyo. Ang mga lalaki, desidido ring magsampa ng reklamo laban kay Jasper. Counter din po kami ng reklamo. Kasi hindi naman po kami inaon eh. Ayon sa kabilang partido, magsasampa rin daw sila ng damage to property at alarm and scandal laban kay Jasper. Pero oras na hindi magkasundo ang dalawang panig matapos ang mga pagdinig sa barangay, magsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pamilya ni Jasper laban sa mga lalaki. Maaari silang makarap sa 3 buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kung walang pagkakasundong magaganap, bibigyan namin ng CFA to file action. So that will be regular filing. Umaasa rin ako na magkakaroon ng pagkakasundo nito. Sa sinapit ng biktimang si Jasper, malaking leksyon daw ang naging kapalit. Nagsisisi din po ako nun, hindi ko rin naman po ako kalain na ganun po talagang kalalabasan po nung ginawa namin yun. Kailanman, hindi maaaring isawalang baka ang anumang pamimerwisyo sa kapwa at maging ang dahas, lalong-lalo na sa menor de edad. Sinisiguro ng barangay na mas babantayan nila ang mga eskinita sa kanilang lugar nang maiwasan na raw ang ganitong gulo. Meron kami ordinansa rin tungkol sa curfew. Hinihigpit na namin ang curfew hours. Pero nagihigpit po kami dyan sa mga teenager na minor. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.